Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Renzen. Nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap eh. Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya alam nyo, ayaw ko po talaga, as much as possible, di ba sabi ko, ayaw kong maghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang dami ko na pong issue at may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And yung sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako. Tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin, ang sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, di ba, parang may mga pinagsamahan. Lahat po ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa tulfo ka? Sino ipapatulfo mo, be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa... Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, inansend ko naman na. Kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung... Diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, diba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. Diba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo, 'di ba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt kasi alam ko kung saan ako magsa-stand bilang natulungan and alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. So huwag mo po sabihin yan sa akin na balimbing ako. Kasi wala akong sinabing masama kay Beyonce about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na sige na be, ipatulfo mo sila, ganyan-ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. And hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Renzi. Kasi sobrang mali ang accusations mo and hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo, sulsul? Saan part doon ang panunulsul? Diba? Na high blood mo ako.